Okay, good day, another episode sa Kirby Motovlog YouTube channel. Today's video, meron tayong i-review na electric bike from Velocipero. Italian brand siya pero ginawa siya sa China. Bale, nag-collab sila ni Italian at saka China para makagawa ng ganitong electric bike. Bale, ang model ito, Jump, tapos Scrambler. Kaya naging Scrambler siya, meron yung gulong niya makapal, yan, parang pang off-road. Yung isa naman, yung Jump lang, hindi ganito yung gulong, parang ordinary na gulong lang siya, pang road talaga siya. Ito parang dual sport siya, pwede pang off-road, pwede rin sa highway. Okay, check natin, i-test drive natin itong unit na to. Okay, samahan nyo guys, let's go! So pag naka-side stand to ni P, ibig sabihin naka-park siya. Pag tatanggalin mo, dapat nakataas yung side stand. Parang may sensor din, katulad ng mga motor. Ready na siya, pwede na siyang i-drive. Okay, testing natin. Bale, may mga mode to. Eco mode. Yan, eco mode nakikita nyo. May sport siya. Siyempre, mas mabilis siya. Tapos meron pang isa to, Sports Plus. Mas mabilis to. Nakikita sa panel, siyempre yung trip, odometer. Tapos, ito yung ilang minutes man siya na dinadrive. Itong 00. Kakabukas lang natin, kaya 00 pa siya. Ito, tapos yung kilowatts, yan yung power niya. Battery, yan yung percentage, 40%. Tapos, speed, kilometers per hour. Tapos yung usage, yan, 35%. May nakikita dito. Kasi, tapos yung tachometer niya, ito. Parang RPM, yan. Bali, na testing ko na to ng ilang araw. Yan ko lang bilalag to. Binati tayo ni sir, yung guard natin. Good vibes, diba? Nakasmile lang, okay na. May mga ano to, hazard yan, nakita sa panel. Tapos may ilaw rin to, LED na rin. Yan, ito yung park light nya. Ito yung high or low. Ito yung high and low. Tapos busina, siyempre meron. Tapos signal light, left side, right side. Si Pocholo, shout out Pocholo. Classmate natin yan, yung nakakapulang kotse. Hindi ko sure kung napansin tayo. Hindi kasi nagbusina eh. Sobrang traffic ngayon sa moonwalk. Itong Velocipero, hindi mo mapansin na e-bike siya kasi yung category niya sa website, chinek ko sa website ng velocipero.com, category siya ng motorcycle design. Oo. May nagpaparada pala. Election pala kasi sa Monday. Yun. Tapos din yung parade. Madali naman siya isingit. Yan. Tsaka magaang to. Tsaka kagandahan dito, may ABS. Hindi ko lang sure bakit hindi nailaw siya, pero may nakalagay dito sa panel niya ABS. Tsaka sa manual, nabasa ko. Siyempre, bago tayo mag-review, nagbabasa tayo ng manual. Meron siyang ABS. For sure, may ABS to. Ipapaganahin lang sa computer. So, meron siyang ABS dito. Ayan o. Hindi lang siya umiilaw. Dapat umiilaw siya bago i-start. Bali, naka Sports Plus tayo. Ayan. Medyo kapag high speed ka, tumutunog yung gulong. Kasi makapal kasi yung gulong eh. Katulad din sa mga kotse din, kapag makapal yung gulong, tumutunog. Pero swabe pa rin naman. Kung napapansin nyo sa video o kung marinig nyo, tumutunog yung ikot ng gulong. Yan, naka Sports Plus tayo. Yan, nakapag overtake tayo. Kanina 57 kilometers per hour yung speed natin. Medyo matigas lang yung shock. Siguro possible meron tong adjustment para lumambot. Meron matadad ng konti, pero okay lang naman. Kung medyo maselan yung sasakay o yung rider, pwede naman niya lambutan yung shock. May adjustment pa.
Naka upside down fork na rin to, yung telescopic niya sa unahan. Tapos yung rear shock niya monoshock, single. Yan. Tapos disc brake harap at likod. Tsaka matipid sa baterya to, kaya possible, kaya mahal talaga tong unit na to. SRP kasi na to 251,000. Mabilis, tapos matagal yung battery. Makakasabay ka naman sa highway. Yan o. Hindi naman naglalak yung gulong. Possible may ABS talaga to. Yan. Singit lang tayo. Ang problema lang dito, wala kasing tunog. Tahimik lang talaga. Ano, magaling ka bundok ha? Ha? Oo nga eh. Okay, try natin yung seat height. Ito yung seat height niya. 5'8 ako. Ang seat height ito, 770 mm. Yan, abot na abot. Siguro mga 5'2", 5'1", abot yan. Yan. Size ng gulong niya, 120 by 70. 12 inches yung size ng mugs. Tsaka 29 PSI. O hangin ng gulong. Upside down fork. Ayan. Yung front shock niya, telescopic. Sa likod naman niya, 130 by 70, 12 inches din yung mugs. Mas malaki siya ng 10 compared do sa unahan. Tapos yung PSI niya, 29 din. Maximum weight niya, no, pwedeng isakay or pwedeng sumakay. Max niya 250 kilograms. Ayan, nakalagay naman dito. Ayan. Ito yata yung engine number tsaka frame number. Tsaka saan siya ginawa. Ayan. Dito siya nakikita. Tapos may scrambler nakalagay, jump, ayan, dito sa gilid kasi yung model to jump, tapos yung variant niya scrambler. Ito yung battery niya, tapos dito ako magcha-charge ng battery. Ayan. Ito yung upuan niya, ayan. Wala siyang angkasan, pero pwedeng angkasan, kaso wala lang foot peg para sa angkasan. Malambot naman din. Tsaka ito yung bigat nito, solid yung bigat. Hindi siya ang same sa bilis pero hindi tinipid yung parts o pyesa niya. Quality lahat. Disc brake din yung unahan, tas sa likod disc brake din. Tas may mudguard siya, tas dito yung lagay ng plate. Yan. Yan, solid yung ano, mga flarings niya. Ito yung mga brake fluid niya sa unahan, ito yung likod. Combi brake to. Yan. Tas yung mga switch niya sa mga electronic, signal light, busina, turning lights, high and low. Ayan. Ito yung side mirror niya. Medyo mahaba nga lang. Tapos yung panel niya, makita mo sa panel niya. Ayan. Tapos may nakalagay na Belesepero. Bali, weight nito, 96.6 kilograms. Ayan. Mabigat siya. Stable siya sa daan kapag dinadrive mo. Tama lang yung bigat niya sa bilis niya. Kasi pag magaang, pwede kang liparin. Try natin paahon kung kaya ng unit. Wow, eco lang yan, no? Panis. Okay, try naman natin pababa kung makapit. Makapit naman yung gulong. Suabe. Okay, makapit naman yung gulong. So medyo madumi siya, hugasan natin. Yan. Kasi baka may nagtanong, pwede bang basahin yan o linisin? O pwede sa ulan? Yan, try natin. Linisan. Yan. Yan, basahin natin. Yan. Siguro kailangan lang walang pressure water para hindi masyadong mapersa. Kasi kagabi nagamit ko to, basa kasi doon sa may daan, kaya naputikan. Pero sakto lang para matry natin kung pwede siyang basahin. Yan. Tapos nasira, no? Joke. Kasi susoli ko na to mamaya para malinis naman bago ibalik, di ba? Hindi yung pwede yung puro gamit lang. Dati nakasarado lang to. Alam yung lagay ng charger yan eh. Yan. Yan, linis na yan, linis guys.
Sa singitan, madali naman siya i-maneuver. Yan. Suabe. Solid. Pwede pang daily use talaga to. Baka may magtanong naman or magko-comment sa video natin. Pag chill ride ka lang, 30 kilometers per hour ang takbo mo, inaabot ng 100 kilometers. Kapag naman medyo mas mabilis, 60 kilometers per hour naman, 80 kilometers ang kaya niyang itakbo. Pag yung maximum speed naman, 80 kilometers per hour o yung speed mo, ang inaabot niya 60 kilometers. Depende sa speed mo, tsaka siguro sa bigat, tsaka road condition. Kung kaya, based on manual lang yung binasa ko. Based on manual, ganun yung speed, tsaka layo na pwede mong marating. Ito mayroon tong patayan. Ito park light niya. Yan. Park light niya merong ilaw ganito. Yan. Sa tail light. Yan. Tapos may hazard to. Yan. Dito yung hazard. Yan. LED na rin. Sa harapan. Check natin. Bale may yung dito. Yung ilaw pa rin niya meron. Pero dito yung signal light. Yan. Nagra-run siya. Yan. Line. Tapos check natin yung headlight niya. Yan, LED na rin. Yung projector, tapos pag high and low. Yan, dalawa na siya. Check natin yung gaano kaliwanag. Gaano siya kaliwanag. Yan. Patay natin yung ilaw ng GoPro. Yan. Yan yung high, low, high, low. Malakas naman siya. Yan. Sinadya ko talaga na itry sa gabi kung gaano kaliwanag yung headlight niya. Yan sa likod, yan, line siya, yan. Doon lang sa harapan na may kulay puti. Taillight niya na, LED na rin. Yan. Tapos may ilaw siya dito para sa plate. Siguro sa Europe may kailangan plate number kahit e-bike siya. Itong panel niya meron siyang adjustment sa brightness. Ito yung lakas dito sa right button niya. Ito yung pinaka malakas na ilaw sa TFT display niya. Ito yung pinaka mahina. Yan. Ang ganda ng TFT display niya.